Mahigit 7 dekada nang umaasa sa kawayan ang mga taga-Maasin, Iloilo. Sa dami ng kawayan dito, kung tutuusin, kaya nitong buhayin at palaguin ang buhay ng lahat sa bayang ito. Pero dahil sa baba ng presyo ng kawayan sa merkado, marami ang nananatiling hikahos. Papasok na tayo ngayon sa Maasin Watershed. 6,000 hectares itong watershed na ito. Bukod sa mga puno, meron din itong mga kawayan. Sadyang itinanim ng local government yung kawayan dito kasi nakakapag-prevent daw ito ng landslide. Bukod dyan, dahil napakabilis tumubo ng mga kawayan, ang kawayan na ngayon ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Sa gubat, kabi-kabila ang mga lalaking nakita naming nagpuputol. Dahil higanting damo ang kawayan, mabilis itong tumubo at hindi nauubos. Walang takot na inaakyat ng mga lalaki ang manipis pero matibay na kawayan. Dito ko nakilala ang mag-amang Ponciano at Rogie. Sa edad na 68, si Mang Ponciano ang isa sa mga veterano sa pag-akyat ng kawayan sa Maasin, Iloilo. Hanap buhay na namana pa niya sa kanyang ama. Inan mo tawag mo lang sunsunan ko pa sa tatay mo. Di natudloan ko mang pikil kawayan, manggama. Ito sunod naman ako. Di ako ba apulok to ay pisara ko pa. Tapas ang kawayan. Lingid sa kaalaman ng marami, ang kawayan ang isa sa mga matibay na materyales na ginagamit sa mga bahay sa ibang bansa. Pero dito, halos binabaliwala ito. Kaya naman ang isang 30 feet na kawayang pinuputol ni Mang Ponciano, halos barya lang ang halaga. Magkano po ang bayad doon sa isang kawayan? 20. Bilog. Sa isang araw, ilang Kuha? Oo, kuha ninyo na kawayan. Kumadasig ka lang, pas naman 20 ka na hot. Lagpas 20? Oo. 20 pesos ang bayad sa kanila kada isang puno. Kung ikukumpara ito sa halaga ng kawayan sa ibang bansa, lubhang napakababa nito. Barya man ang kita dahil sa pagsisikap ng matanda, naipagtapos niya ng kolehiyo ang kanyang 12 anak. Gusto niyo bang magkawayan din sila katulad ninyo? Ibatan na ako, hindi eh. Sagap ko kaya ng trabaho man nga matawhay man. Matawhay bila sa anapag ko na, inawi. Pag ginanulong anaisip, hindi mga panbi. May tuyo man siya nga maubra sa dyan, mga maestra. Tanging si Rogie na lang ang hindi pa natatapos ng kolehiyo. Pagtatapos na siya, sakalang makakapagpahinga si Mang Ponciano. Kaya kung si gobyerno ikaw, antes mo sisinta edad mo, retirement ka. Pero dito, wala na, ay retire. Basta pag sinana ikaw, sige pa na trabaho mo. Nung araw na iyon, nakaipon ng mahigit 20 kawayan ng mag-ama. Ang problema, paano nila ito bubuhatin para ibenta sa bayan? Kinabukasan, sa pampang ng ilog ko natagpuan sina Rogie. dahil masyadong mabigat yung mga kawayan para iakyat muli dun sa bundok, ang gagawin na lang nila, gagawin nilang balsa yung mga kawayan, tapos papaanurin nila ito hanggang dun sa kabilang barangay, yung barangay Daha. Nasabi nila, baka daw abutin ng mga 2 hours yung biyahe sa ilog. Binutasan nila isa-isa ang mga kawayan at saka tinuhog-tuhog para maging balsa. Makalipas ang ilang minuto, 2 balsa ang nagawa ni Rogie. Dahil magaan lang ang kawayan, pagewang-gewang ito sa agos ng ilog.
Isa lang ang bilin sa akin ni na Roji, kapag bumilis ang tubig, kapit. Hawak ko kayo. Opo, opo. Paminsan-minsan sumasadsad ang balsa sa bato, Parang na-stuck tayo. kaya kailangan imano-mano. Medyo mababaw sa parting ito ng ilog. Akala ko ganito na ang buong biyahe, pero pagdating sa kalagitnaan, bumilis ang takbo ng balsa. Hawak daw. Medyo makitid yung dadaanan, so hawak daw. Oh my God. Sabi nila, maganda daw yung panahon ngayon, tsaka maganda daw yung level ng tubig. Hindi masyadong mababaw at tsaka hindi rin masyadong malalim. Pero may mga ganyang klaseng mga bato na minsan nababangga-bangga tayo, so medyo unstable yung balsa. Katulad nito. Oh my God. Ay, hawak daw! Oh my God. Hindi lang bato ang dapat iwasan, kundi pati matatalas na pader. Isa lang ang tumakbo sa isip ko noon. Makaligtas kaya sa tubig na rumaragasan ang aming kawayang balsa. Baka pagdating sa dahas, sira na yung kawayan.